Treasure hunting weekend mga ka-TH. Meron kaming puntahan ngayon, medyo malayo-layo ito. Kasama ko ang The Penduluman, Surigao San Junior, and of course, meron tayong bagong kasama all the way from Leyte. Walang iba kundi si Mr. Pasilan. Ingat tayo sa Leyte. Ingat tayo sa Leyte. Oh, ayun. Tawag ko Tagalite. Regards daw sa mga taga-Leyte dyan. Shout out sa mga taga-Leyte na nanonood ngayon, lalo na sa mga kasama ni Mr. Pasilan. Kumusta kayong lahat dyan? Well, ito yung pagpasok pa lang, natumba na kaagad ako dyan eh. So ito yung aming i-remap sa unahan. Merong mga niyugan, pero dadaan muna kami sa itong medyo mahirap na mga daanan katulad nito, mga ka-TH. Merong maraming nag-message sa akin, nasasama daw sila sa akin sa treasure hunting. Nako, hindi madali tingnan. Maganda lang tingnan sa video ang mag-treasure hunt dahil presko ang kapaligiran katulad ng ganyan. Parang barbed wire, oh. Presko tingnan ang mga video sa treasure hunting. Pero, katulad ng panahon ngayon na napakainit, sobrang init, ay pwede kang ma-dehydrate sa kabundukan na tulad nito, mga ka-TH. Kaya mas maganda na lang manood kaysa sasama. Sasama kayo ay grabe. Sobrang hirap, sobrang init. Pero dahil meron nga tayong hinahabol natin ng panahon na habang tayo'y able, tayo pwede pang umakyat ng bundok, bumaba ng bundok, pwede pa tayong mangaso ng ginto. Gawin natin habang kaya pa natin. Kasi pag tutungtong ka na sa 60, ako 50 pa eh, pwede pa. Pag 60 mo na, ay ano na talaga, mahina na ang tuhod niyan, mga ka-TH. Kaya habang nasa ano pa tayo, pwede pa ay akyatin na natin kung saan man yung mga gusto nyo. Ngayon nang ipapakita kong inspirational video na ito ay ang mga remarkings na ginawa ng Hapon sa mga niyog. Ang mga niyugan natin ay nagtatago yan ng mga sekreto. Halimbawa, pagising mo ng umaga, nakita mo, oh, bakit may marka tong niyog namin? Hindi naman kayo nagmarka diyan, di ba? Andin kakaibang mga marka. Yan yung sinasabing remarkings ng Hapon. Ginagawa nila yan habang madaling araw, mga alas 3, alas 4 habang natutulog pa ang mga tao. Ay nagsusurvey sila at nagmamarka ng mga tinatawag na remarking signs sa mga niyog. Hindi kailangang 100 century old ang niyog para lagyan ng remarkings. Ang remarkings ay pwede sa 3-year-old na niyog, 5 years old. Depende yan sa time na dumating sila. Kahit anong klaseng puno ng niyog, nilalagyan nila yan ng marka kapag malapit ang treasure dito. Wala na bang purpose ng remarking? Ang purpose niyan ng Hapon ay para pagbalik nila, dala na yung recovery team. Marami na sila, meron ng recovery team. Meron na silang minarka at alam nila kung saan ang item. Well, ito yung mga ano daw to eh, panahon daw to ng Hapon na langka. Old langka tree. Wala nang nakatira sa bundok na ito. Ang sarap pa naman ng langka na yun, pero wala nang time para umakyat eh. Nagmamadali kami, mga ka-TH. Anyway, malapit na tayo sa ating i-remap. Ito yan, mamaya papaliwanag natin kung bakit remarkings ito, kasi parang ano lang siya, no? Yung parang boundary lang ng lugar, no? Ayan, di ba? Palagi tayong magkakita niyan. Kasi ang ating mga lulo, di ba, ating mga tatay ay gumagawa ng ganyan sa mga puno. Pwedeng merong ganon. Pero ito kasi, ayan o,
Yan ay short arrowhead. V na may linya sa gitna. Arrowhead nga siya, hindi mahaba na arrow. Yan ay remarkings yan. At doon siya nag-point sa unahan. Mamaya amin i-detect ang unahan. Pero kapag ganito na short head arrow, Ito man sa may dalawahan ang turo niyan. Pwedeng sa harapan niya o pwedeng paatras. Kasi yan ay atong daglang tinagilid na sign ng gold kwadrado ko dun na kapag marka. maiksi lang. Kapag mahaba yung kanyang tail, yung buntot, yun yung totoong arrow. Ito hindi to arrow eh. Tudlo Yan ay sa sign of gold Ito mo dito. kanji na tinagilid. Mao nang kabutunon ninyo. So mamaya papaliwanag natin yan kung saan pwedeng makuha. Kasi yan no, ayun. Dito. So yun yung tinuturo niya ng arrowhead na lurga na parte. At yan ay aming puntahan. Remap namin kung mayroong aura of gold sa unahan. Itong si kasama ko Mr. Pasilan ay magaling yan gumamit ng aura meter niya. Meron siyang aura meter. Ito. So ayan, meron ngang detection sa tinuturo ng arrowhead. Meron siyang detection. Meron siyang aura. Aura of gold. Marami ang hindi nakakaalam sa effectiveness nitong mga aura, dowsing, pendulum, japwand. Yan kasi ay depende yan sa naghahawak. Merong mga taong gifted talaga at marunong humawak niyan at parang locator yan sa bisa. Well, dito merong mata oh. Ang mga japwand, aura meter ay parang locator na electronics yan kapag yung humawak niyan ay gifted. Yung gifted eh parang inborn na talaga yun eh. Hindi pwedeng pag-aralan ang being gifted. So ikaw ay gifted na humawak ng ganyan. So yan na nga yung swerte. Kapag gifted ka na tao and then ikaw yung naghawak ng mga aura meter o anumang klaseng manual na gadget. Alright, so atin na ngayon bigyan ng quick analysis ang mga signs na nakita natin at bakit positive ang area ng positive ng aura ng gold. So atin balikan yung mga signs na nakita natin na mga remarkings sa niyog, sa puno ng niyog. Mga katiyat, so ito yung ating bigyan ng partial analysis dito. Quick analysis lamang ito. Ito yung mga remarkings na parang everyday life na sa mga puno ng niyog na nandyan na talaga sila. Nang makita natin ay nandyan na. Hindi natin alam na mayroon palang nagmamarka niyan na mga Hapon at Koreano na palihim habang tayo'y natutulog madaling araw ay nandyan sila sa ating mga niyugan at naglalagay ng mga remarkings. Ang mga remarkings ay hindi yan kailangan na century old ang niyog. Depende yan kung saan nakabaon yung item and then meron ng mga bagong puno ng niyog. Kahit bagong puno ay minamarkahan yan ng Hapon at Koreano para gawing remarkings. Ano ba ang purpose ng remarkings? Para pagbalik ng kanilang retrieval team, yung kukuha, yung mag-retrieve ay madali na lamang kasi nandiyan na yung kanilang mga secret codes na nilalagay nila sa ating mga niyugan. Kaya mayroong mga sekreto ang inyong mga niyugan, lalo na ang mga niyugan nyo ay nasa bundok, nasa gilid ng creek, nasa gilid ng pangpang, nasa gilid ng river. Ganyan talaga ang Hapon. Kapag nagbaon sila malapit sa mga creek, yan ang mga lugar kasi ang creek ay isa rin sa kanilang tinatawag na triad yan eh. Tinatawag yan na triangulation of markers. Kapag may creek, hahanap naman sila ng old tree. At kapag walang old tree, bato naman ang kanilang hanapin. So tatlo yan palagi na marka ng Hapon para sa isang lugar na doon sila magbaon. Para halimbawa kung maputol na yung old tree, ay nandun pa yung bato na may marka. At kapag ang bato ay natanggal na, nandun pa rin ang creek.
na panghuling hahanapin nila kung saan na creek yan. Okay, so itong mga ganito, common yan eh. Common to. Tinatawag to sa Bisaya na ligot. Ligot sa puno ng niyog. Ginagawa yan ng ating mga lolo eh, ng ating mga tatay. Pero ang hindi natin alam, gumagawa din ng Hapon ng ganito. Meron kasi akong personal experience yan, yung na-scan namin noon, na very positive. Na-scan ang ang treasure box mismo sa gilid ng ganitong klasing puno. So kapag makikita kayo ng ganito sa niyogan nyo tapos hindi kayo ang gumawa, hindi rin ang tatay nyo, hindi rin ang lolo nyo, ibig sabihin yan ay remarkings ng Hapon. Ngayon, para malaman na legit yan, kailangan merong kasama yan. Ito yung kasama niya. Short arrowhead. At sa unahan yan ay merong mata sa puno. Ito, saan na ba yun? Ito yung mata sa puno. Ayan o, meron pang parang ilong na diamond at parang bibig na square. O ano yan, nakatingin yan doon sa tinuturo ng short arrowhead. So ito yung short arrowhead. Short lang talaga siya. Tinuturo niya ito na area which is positive naman sa aura. Sa aura meter ng aking kasama, positive na meron dito. So pwedeng yan nga yung tinuro. Pero meron akong sasabihin sa inyo na sikreto nitong sign na ito. Yung arrowhead, dito na lang natin i-drawing yung arrowhead na nagaganyan yan. At nasa likuran niya ito. Ring, sing-sing yan eh. Sa experience ko nga, hindi lalayo sa ring ang item. So pwedeng dito lang sa east side sila magbaon eh. Kapag kahoy ang ginawang marker, sa east na side ang item. So ito naman ibahagi ko sa inyo, ang ganitong mga arrow na short head, 4 meters lang ang layo ng item galing sa marka na ito. So kung tingnan natin, papunta rito 3 meters yan at papunta dito 4 meters lahat yan. So ang short arrowhead, another secret niya ay reverse ang direksyon niya. Kapag nakatagilid yan ng ganyan, hindi papunta dito. So hindi yan, X yan ay papunta sa likod. At kapag nakatayo yan, hindi yan nakaturo sa itaas kundi sa baba. At kung nakaganyan naman yan, nakabaliktad, so ang hindi ground ang tinuturo kundi ang likod ng bato. So yan yung kanyang mga sikreto. Kaya huwag kayong masyadong believe sa mga electronics, mga ka-TH. Kasi galing na ako dyan sa mga electronics na yan eh. Kung nakita nyo yung mga unang vlog ko, meron kasi akong na-discover sa tagal-tagal kong gumamit ng dowsing, lahat ng ituro ng dowsing ko, kapag i-scan namin ay naroon yung detection at item. Kaya, bakit pa ako gagamit ng LB16, di ba, ng Proton? Ganun pa rin ang tinuturo eh. Tsaka mahirap siya dalhin, mabigat. Tapos makita ka pa ng mga tao. Isa dowsing rod lang. Ang dowsing kasi parang nag-aral ka ng ng masteral. Parang masteral degree. Hindi yan makukuha mo sa isang taon lang. Kasi maano mo pa yan eh. Ma-feel mo yung totoong hatak at yung galaw lang ng kamay mo ang nagpaikis sa dowsing. Ganon din sa pendulum. Yung iba napaikot nilang pendulum dahil gumagalaw ang kamay nila. Pero iba talaga yung hinatak siya ng detection. Ganon din sa dowsing. Ganon din sa Japwan at aura meter. Kaya it needs time. Sa akin ang tagal ko nang gumagamit ng dowsing rod. Kaya unang gamit ko niyan ay sabi ko nako, kalukuhan. Pero sa katagalan, dahil kinukumpara ko yung dowsing tsaka electronics, yung EKS ko ganun din eh. Anong tinuturo ng EKS, ganun din yung tinuturo ng
dowsing. Kaya sinabi ko, dowsing na lang dalhin ko. Di ba? Walang problema, ganun din eh. Ang hinahanap naman natin ay giveaway lang. At kapag wala tayong nakita sa 3 meters deep na test dig, ay wag na magpatuloy kasi giveaway lang hinahanap natin eh. Bakit pupunta pa tayo sa 10 meters, 12 meters? Kahit nag-ikis pa yung dowsing nyo, ay wag na. Kasi delikado na yan, malalim na, magastos na, gagamit ka pa ng timber. Kaya ito lang ang advice ko sa inyo, 3 meters, tama na yan. Kapag walang magandang signs, walang buti, walang banga, walang plato na basag, walang bato na may klarong kanji na marker, kanji na marka, ay wag na magpatuloy, hanggang 3 meters lang talaga mga ka-TH. At kapag mayroong magandang signs, yan na yung time na pwedeng laliman pa. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At hanggang sa muli, sa mga nag-subscribe, maraming salamat din. At sana patnubayan kayo ng ating poong may kapal. Paalam at ingat ang lahat.